Sa pong magandang araw, magandang buhay sa inyo po mga kaparokya at mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, ang dambana ng debosyon ng Mater Dolorosa de la Pieta at ikalawang pinakamatandang parokya ng distrito po ng Pasay sa Archdiocese of Manila. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Lunes uli, no? Ito po ang Lunes ng unang linggo ng Kwaresma. Pero ngayon po ay February 22 at meron po tayong kapistahan na ipinagdiriwang. Ito yung Feast of the Chair of Peter. Kapistahan ng luklukan o upuan ni Pedro. Na ibig po sabihin, kapistahan po ng naging gawain at responsibility ni Peter na unang Santo Papa, kung ilalagay po natin sa simpleng expression. So ito po ay araw ng paggunita sa ministry at apostolado ng Santo Papa. Yung tinatawag po natin na Petrine Office in the Church. Ayan, no? At ang atin pong sadyang piniling pagbasa sa leksyonaryo ng simbahan ay Matthew chapter 16 verse 13 until verse 19. Ang setting po ng ating kwento sa Ebanghelyo ay Cesarea Philippi. Doon po sa gawing norte ng Galilea. At alam niyo po, para sa Panginoon at kanyang mga alagad, ito ay isang ideal na lugar upang magpahinga, magpalamig ng kaunti sa init ng kanilang trabaho at sa init ng kanilang mga isyong hinaharap. Medyo magpalamig kasi ito po lugar nito ng Cesarea Philippi sa gawing norte ng Galilea. Naturally po ay malamig. Nasa paanan ito ng Mount Hermon, ang pinakamataas na tuktok, highest peak sa Palestina. At ito po'y palaging merong isno sa ibabaw, no? Gayon din po, ang Cesarea Philippi isang napakagandang lugar na magpalamig ng kaunti sapagkat dito safe ang Panginoon at ang mga alagad mula po sa banta ni Herodes at ang kanyang mga galamay, sapagkat ang Cesarea Philippi po ay labas na ng teritoryo ni Herod Antipas. Ito po ay bahagi ng teritoryong nasa ilalim ni Herod Philip, half-brother ni Herod Antipas at unang asawa ni Herodias na kinakasama naman ni Herod Antipas. Nasundan po nyo, ha? I-replay nyo na lang kung hindi nyo nasundan. Anyway, ganoon po kasalimuot ang buhay ng dinastiya Herodes. So, sapagkat ang Panginoon ay nasa teritoryo ni Herod Philip, safe siya sa anumang banta ni Herod Antipas. Ang lugar na ito ay isang ding dramatic location upang itanong ng Panginoon ang kanyang napakahalagang tanong, "Who do you say that I am?" Isang tanong na eventually nagbigay po ng daan upang ipahayag ni Pedro ang kanyang kakaibang pagpapahayag ng pananampalataya. You are the Christ, the Son of the living God. Mga kapatid,
Dramatic itong lugar nito para sa ganong tanungan at sagutan ng Panginoon at mga alagad, sapagkat itong lugar ng Caesarea Philippi, lugar ng maraming pagsamba. Sinasamba dito ang Baal. Sinasamba dito ang Emperador Augusto Caesar na ipinagpatayo ni Herod the Great ng templo. Sinasamba rin po dito sa lugar nito ng Caesarea Philippi ang isa po sa mga Diyos-Diyosan ng mga Griego, ang Diyos-Diyosan nilang si Pan, P-A-N, kalahating tao, kalahating kambing, na sinasabing lumalabas dun sa kuweba na kung tawagin ay gates of hell, upang sa ganon maghasik ng panic. Si Pan, maghasik ng panic sa mga babaeng nagdadalang tao. So, ganun po ka-dramatic ang setting ng ating kwento. At dito tinanungan ng Panginoon ang mga alagad, "Who do you say that I am?" Ito pong kwentong ito'y sadyang pinili para po sa kapistahang ito ng Chair of Peter, piyesta ng luklukan ni Pedro, piyesta ng posisyon, responsibilidad ni Pedro bilang pinuno ng simbahan. Sapagkat maliban po sa mga backgrounds na atin pong pinag-usapan, dito makikita natin ang Pedro sa harap ng maestro. At dito talagang in-underline na ang pinagdaanan ni Pedro ay matinding kwento ng pagbibiyaya o grace ng Panginoon. Peter is Peter not because of who he is, but because of the grace of God sa kanya. Unang-una, Peter is graced in the truth. Talagang binigyan ng grasya si Pedro upang malaman ang tamang sagot. You are the Christ, the Son of the living God. Hindi ito bunga ng isang superior intelligence of the flesh, sabi nga ng Panginoon. Kung hindi, ito ay illumination, pagliliwanag ng grasya ng Diyos na binigay kay Peter tungkol sa katotohanan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi ito bunga ng sorbet, ng mga tao. Peter was graced with the truth. Pangalawa, Peter was graced to hold, to unite the church. Pagkatapos ng kanyang confession of faith, pakinggan niyo yung napakagandang sinabi po ng maestro sa kanyang alagad na si Pedro. Sabi niya, "You are Petros, the small stone." You are Petros in Greek, the small stone. And upon this Petra, upon this large stone, I will build my church. Biro mo, si Peter talaga namang small stone lang. Nakakatalisod ng tao. Pero, by the grace of God, by the election of God, Peter is made, a very important character para po sa pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa ng simbahan na nakapatong sa tunay na pundasyon nito, dili walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. The foundation stone, the cornerstone. Pangatlo, Peter is graced not only with truth, Peter is graced not only to unite the church, Peter is graced
to open the door of faith to all. Yun pong ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, now I give you the key of the kingdom. Ang susi ay pambukas. A badge of authority, susi ng mayordomo, pambukas ng pinto. Ano ang bubuksan ni Pedro na pinto? The keys of the kingdom. Ang pinto ng pananampalataya. At tunay na tunay nga, si Pedro po ang mangunguna sa mga alagad upang buksan ang pananampalataya sa lahat. Pakinggan niyo po ang kwento ng Acts chapter 2 sa kwento ng Pentecost na kung saan pagkatapos ng pagbaba ng Espiritu Santo, si Pedro ang tumayo upang mangaral at first time magbinyag ng maraming mga tao. So, the door to open faith. Okay? The key to open the door of faith. Pangapat, Peter is graced to teach what is to be done and what is not to be done, to bind and to loose. Yan po ay formula ng mga rabay nung araw. Pag sinabing ikaw ay binigyan ng power to bind and to loose, ibig sabihin, ikaw ang binigyan ng power to forbid or to permit. Si Pedro ang binigyan ng kapangyarihan na magturo ng ayon sa salita ng Diyos. Apat na napakagandang grasyang ibinigay kay Pedro bilang pinuno ng simbahan pagkatapos sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa araw na ito, kapistahan ng luklukan ni Pedro, ipinagdiriwang natin kung papaanong ang opisina ng Santo Papa, kahalili ni Pedro, nakaupo sa luklukan ni Pedro. Ang opisina ng Santo Papa is grace, biyaya, regalo para po sa serbisyo. Una, serbisyo ng pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, serbisyo ng pagpopromote ng pagkakaisa, communion, ecumenism. Pangatlo, serbisyo ng pagdadala sa lahat sa tunay na mabuting balita, continuing evangelization. At the grace to be at the service of guidance and morals. Yan po, ano? Kaya ang pagiging Santo Papa ay hindi lang po titulo o posisyon. Ito ay malaking biyaya maging sino man ang taong pinili. Malaking biyaya upang gamitin sa paglilingkod. Kaya nga po sa araw nito, ipanalangin po natin ang Santo Papa at lahat ng mga pastor ng atin pong simbahan na nawa ang biyayang bigay sa kanila, gamitin nila sa tunay na paglilingkod in the service of truth, in the service of unity, in the service of continuing opening of the kingdom in evangelization, in the service of binding and loosing, guidance and morals. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang atin pong pag-aaral na ito sa mabuting balita para po ngayon, and in the meantime, sana po i-like nyo, i-share, i-post, i-repost itong ating pong pagkagising sa umaga sa inyo pong mga timeline at sa timeline ng mga kaibigan. Gayon din po, patuloy tayong manghikayat ng mga subscribers para po sa ating YouTube channel na Domi Guzman at gayon din po para sa
Facebook page na ito kung saan tayo nagtatagpo at sa Facebook page po mismo ng pagkagising sa umaga. In the meantime, for today, let me greet and bless ang atin pong mga virtual parishioners coming from the Marian and the Marriage and Family Life Apostolates. Ang Cenacle Group ni Leti Siquia, Evelyn del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis at mga kasamahan. Gayon din po binabati natin ang high school batch 1978 ng Paco Catholic School. Kasama po ang ating mga teachers, si Mr. Horace Torres, June Baby de Vivar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz, at Miss Gloria Luna sa Amerika. Pagbati rin po sa Mabutas, Sordan family ng aking pong schoolmate na si Mary Claire Victoria Mabutas Sordan. Ayan. Binabati po natin sa araw nito ang mga members po ng Holy Family ME Community. Ayan. Lalong-lalo na po si Tata at Dong Salbanya na nagdiriwang ng 36th anniversary ng kanila pong kumpanya. Nawa, bigyan ng Panginoon ng more wisdom, more intensity, help ang Brother Dong upang ituloy ang kanyang pamumuno sa kumpanya. CDSI yata ang pangalan ng kampanya. Kumpanya niya. Happy anniversary. And the rest of the Holy Family ME Community Group, Sinaon Family, Punsal Family, Salmingo Family, Barroso Family, Simbulan Yuson Family, Bayarkal, ayan, family, Kiambao, Aribe, Morillo, Espinosa families, Magsumbol family, Velasco family, at syempre po ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Leopoldo Paul Hausian, SBD ng Abra. Special prayers po para po kay Vivian, Jojo at Roby, at gayon din para kay Cecil Tuason Clemente at ang ganyang buong pamilya. Special healing prayers for Severina de Gia and Albert Yap and their families. Pagbati rin po sa buong Marriage Encounter Foundation of the Philippines. Yan. At binabati natin si President Copol Robert Tinet Aventahado at buong Board of Directors ng MEFP. Kasama na riyan si Dr. Mario, Dr. Flor de Lisa Adraneda, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga colleagues, no, ng mga doktor, at ang MEFP East Cluster. Pagbati rin po kay Carmelo Nerissa Francia. At the same time, we'd like to greet also and bless ang St. Joseph the Worker Prayer Group sa ilalim po ng Heart of Jesus and Mary. Ang Enesio family, Salvador family, Rojas Lara family ni Dong at Joy. Pagbati rin po kay April Lia at kay Julio Carlo. Ayan. Escanio family ni Joan at Briggs. Inocencio family ni Angie at Ipe. Si Arlene at Henry Tenefrancia at si Alma Gonzalez and the entire family. Greetings din po sa Iriga, Marañon, Del Pilar families, kina Lisa, Yoli at Lani, at sa Mater Dei ME Community, Mayor family, Pangkog, Aitona, Contreras, Mayo family, Bernardo family, Bulacan family, Santos family ni Freddy at Miriam, si Cyrel at Benigno Jimenez and family, Fegubalia and children, Romel Josie Asierto, Leonie Rodora Bohol, ayan, ang Medjabilio couple, Romy and Remy Lagman, at ang atin pong
pakikiramay kay Sister Au Roque. We continue to pray for the eternal repose of Brother Romeo Roque. No? Sa atin pong lahat, pagpapala, blessings, and blessings pa more, wala munang aleluya. Good morning.